Kaugnay sa pagbibigay umano ni Janet Lim Napoles ng donasyon sa mga pare at madre mula sa pork barrel ng mga mambabatas, makakapanayam natin si Archbishop Emeritus Oscar Cruz, Judicial Vicar ng National Tribunal of Appeals ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Magandang umaga po, Archbishop Cruz. Magandang umaga po sa inyo. So Archbishop Cruz, nagulat ba kayo na may lumabas na ganitong balita na may pare, at least one, na nakatanggap ng donasyon mula sa nakuhang pera ni Janet Lim Napoles sa mga mambabatas via their pork barrel? Hindi po, pagkat narinig ko na yan, matagal-tagal na. At ako naman po ay naniniwala na talagang merong isa o ilan man pare na tumanggap ng donasyon mula sa kanya o kanyang mga alagad, so to speak. At ito naman para daw gamitin yata sa ganong gawain, para makatulong sa ganong mga tao, etc. etc. Pero talaga po tumanggap siya. So Archbishop Cruz, do you think this is wrong? Kung alam po niyang mali ang pinanggalingan at yan ay ninakaw, ako po nanay ko, walang pong kasalanan yan. Oh, pero yung sa mga patakaran po ng simbahan, kailangan ba magtanong ang mga pare, mga bishops kung saan nanggagaling yung perang o yung mga donasyon ay binibigay sa kanila? Hindi naman po, pagkat parang insulto naman yan, no? O bawat na lang magbibigay o maghuhulog sa donation box, tatanong mo saan galing ang perang yan, hindi naman po ginagawa yan. Maliban na lamang kung yung pare o yung obispo ay nagsususpetya na itong nagbibigay sa kanya ng pera ay galing sa masama ang pinagkunan ng pera, kailangan niya itanong. Pagkat hindi po niya pwedeng tanggapin ang perang nakaw. At yan po ay malinaw. So, Archbishop Cruz, so kailan ba dapat maging suspicious ang isang pare pag binibigyan siya ng donasyon? Sabihin ko po sa inyo ito, no? Sa akin, iniisip ko, 2 beses naganap sa akin na may 2 tao, isang babae, isang lalaki, na inaabaton ako ng pera. At alam ko, silang 2 ay may kaugnayan sa politika. Ito po ay nung panahon na may mga pinapagawa ako rito, pinaparepare ako rito, etc. etc. Yung babae, nakipagkita sa akin, alam kong siya ay asawa ng isang politikong, malaking politiko. Binibigyan ako ng may cheque na 7 milyon. Sabi niya, ito po gamitin niyo na pinabibigay ng aking mister para sa inyong proyekto. Kako, hindi po naman sa minamaliit ko ang pagtulong niyo, pero hayaan niyo na lang po. At pag kailangan ko, hihingi ako. Yun ay sagot ng merong paggalang, no? Pagkat di ko po sabihin, ayoko niyang nakaw yan. So, hayaan niyo na lang po ako muna pagkat hingi ako pag kailangan ko na. Ngayon pagkatapos sa akin, sabi sa akin, tanggapin niyo na, wala na makakalam eh. Kako nalalaman ko eh. O, tapos na yon. Tapos may isa naman, nag-aabot ng 2 milyon. Sabi sa akin, ito po, tanggapin niyo, tulong. Ganon din ang sagot ko. Kako, salamat po. Pag po nangangailangan ako, ay taka na lang ako hingi. Pero naturalmente hindi ako hingi, no? Pero yun po, magalang naman, hindi naman dapat bastusin, baka talaga gustong tumulong. Pero kahit kailan, hindi pwedeng tumanggap ng nakaw magmula sa papa hanggang sa sakristan. Malinaw yan. Oo nga. Pero yung ang problema, tulad ng sinabi nyo, ay mahirap naman malaman kung talagang galing ba sa nakaw yung pera o hindi. Yung halimbawa nyo po, no? Pero ganito. Oras na nalaman mo na, isoli mo kung pwede pa. Kung meron pang natitira. Kung pwede pang bawiin. So, uulitin ko po. Nung tinanggap mo, hindi mo alam, hindi mo tinanong, wala kang masuspetsa. Pero ngayon, nalaman mo na yan yung nakaw, kailangan mong isoli. Kung isoli mo kung anong may natitira at soli mo kung anong pwede. So paano ho yan? Ngayon, alam na natin po na kung saan nanggaling itong pera ni Janet Lim Napoles at itong donasyon galing sa kanya sa Quiapo Church, no? At tinanggap on behalf of Quiapo Church ng rector ng Quiapo noon. No? So, ang sinasabi nyo, obligado ngayon itong si Monsignor Josefino Ramirez na isaoli ang pera.
Opo, basta pwede pa niya isole. Sabi ko nga, basta pwede niya isole, ito is sa pamagitan ng meron pang tira, meron pang gastos, o yung pera naman, kailangan po niyang isole yun. Isole, isole, isole. Okay, kasi dito sa kanyang ulat, no, kasi sumulat siya ng itong tugon dito sa report na lumabas sa dyaryo. Mukhang nagastos na at least yung karamihan ng pera, no, kasi napunta sa travel sa Europe, napunta sa isang birthday party at iba-iba pang gastos, no. Pero alam natin na itong Quiapo Church ay isa sa pinakamayamang Catholic churches sa Pilipinas, maging sa Asia, no? Hindi kaya pwedeng kunin na lang doon sa pondo ng Quiapo Church yung kailangan isaole dito kay Janet Lim Napoles. Maaari po, basta kausapin niya yung arsobispo at sabihin niya itong nangyari, yung arsobispo talaga maaaring magdesisyon na yung pera ng Quiapo, kung ano man meron doon, ay ibalik. Pero ulitin ko po, malinaw ako dyan, malinaw ako. Ano man ang ninakaw ay hindi mo pwedeng tanggapin kung alam mong ninakaw. At tatanggapin mo ngayon, hindi mo alam na ninakaw, nalaman mo pagkatapos na, obligado ka rin isole. Malinaw na malinaw po yan. A related question, Archbishop Cruz, no? Meron bang rules o patakaran ng simbahan na kaugnay ng mga gifts na nais ibigay ng mga churchgoers sa mga pare, sa mga bishops? Siyempre, kasi ano to, tradition pa mula nung panahon ng mga praile na medyo napapamper yung mga ilang pare dahil may paniniwala na siyempre baka magkaroon ka ng bonus points sa langit, no? Tama po kayo. Pagkat yung mga sumasampalataya, pag meron silang konting barya o konting pera na sobra, ialay nila sa simbahan para magamit sa iba't ibang pangangailangan, no? Magbula sa pagkain ng pare, hanggang pagsweldo sa pistahan, pagbayad ng ilaw, ng tubig, pagpapagawa, pagpaprepare nito. So, wala po naman kasing aasahan kundi mga tao mismo yung kanilang mabuting kalooban. Pero, kung minsan siguro, meron din naglalaglag doon sa collection box na hindi mo alam kung saan galing. Pero makita nyo na sa collection box. At kung hindi nyo alam kung saan galing, anong gagawin nyo? Pero po, yes, excuse me po, collection box po yun. Pero may mga, siyempre may mga nakaraang balita na may mga kotse o SUV na binigay sa mga bishops noon for their personal use, no, ng dating Pangulo. Pero ito po, so bawal po yun? Ito po yung ganito. Binigyan sila, pagkat humingi sila, gagamitin nila pagpunta sa mga bundok, kaya hindi pachero yan. Gamitin nila pagpunta sa bundok at pagpunta sa mga iba't ibang lugar. Kaya ang binigay sa kanilang mga sakyan ay talagang mga sturdy. At yan po ay galing sa PCSO. Ngayon, kung sinabi, mahusay naman lang hiningi, mahusay na binigay sa kanila, pero nung sinabi sa kanilang yan, ay galing sa PCSO. At yan ay hindi mabuti ang pinagbulan. Lahat sila, isinoli nila yung mga kotse at sumarap pa sila sa Senado. Lahat po ng obispo at tumanggap ng kotse, humarap sa Senado, walang abogado at sinoli lahat yung kotse na kanilang nakuha. Okay. One final question, Archbishop Cruz, no? Itong ating bagong Santo Papa, no? Nagpi-preach siya ng simplicity of lifestyle. Meron pa siyang tinanggal na isang bishop sa Germany, I believe, no, for a lavish lifestyle and even having a mansion. Itong mga preachings ni Pope Francis ba may impact na ba sa ating simbahan dito sa Pilipinas? Naku po, lalo na sa akin. Pag ako nakikinig sa kanya, marami akong tama. Kaya lang minsan sabi niya, siya raw nagluluto ng kanyang pagkain. Sabi ko, ako man na nagluluto ng pagkain ko, ng ulam ko, pero hindi ng question eh. Yung question eh, masarap ba yung luto mo? Something like that. No. This Pope is a blessing to the church. At nililinis niya ang simbahan, tinituid niya yung mga gawain ng mga pare at mga obispo. At ito po ay isang regalo ng Diyos sa simbahan sa ngayon para yung mga church people, higit sa lahat, from cardinals, bishops to priests, and to nuns,
included, ay mabuhay ng wasto sa kanilang pangailangan. Walang lavishness, walang luxury, etc. etc. Okay po itong papa na to. Okay, maraming salamat po. God bless you, Archbishop Emeritus Oscar Cruz, God bless Judicial po. Bye-bye. Vicar ng Bye-bye National po. Tribunal of Appeals ng CBCP.